Alright, isang mapagpalang umaga sa ating lahat sa kabila ng aksidente ni Inday Marie. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya ngayong araw na to sa pamamagitan ng ibang tao diyan na kusang loob na alam mo yun, na tumutulong. At higit sa lahat, salamat sa Diyos kasi buhay pa ako. It's not my time yet. Kung alam nyo lang ano nangyari sa akin 2 days ago, not exactly 2 days ago, it was yesterday 1 o'clock in the morning. My God, baka naging headline ako ng balita na isang babaeng naglalala-move kasama ang kanyang mga alaga nalaglag sa bridge ng Robinson pagkahatid ko ng bagahe sa Cubao from Antipolo. Ayun, so mahirap kasi yung isang iglap ng mata mo pwedeng pumikit, pero good thing napapikit yung mata ko, nakaliko na ako. Kasi kung nakadiretso ako, malamang lumipad ako from the bridge sa taas hanggang baba ng Robinson, mismo pa Robinson, nakatuto. Kaya lang, since nakaliko na ako at napapikit, so yung gulong ko, yung gilid ng gulungan tumama, pero yung impact ang lakas kasi lumipad ako, yung pagpabangga ako, lilipad yung sasakyan ko, halos umikot. Kaya lang, since nagulat nga ako, hinawakan ko ng mahigpit, 2 kamay yung yung manibela. And good thing, yung unleaded 500. 500. And good thing na wait lang, Molly, wait. Ayan sila. Ayun, si Payatot, eto si Dalmatian, ayan si Jane, si Batman. Yan ang laman ng kotse ko. At itong dalawang to nagagalit dahil sa kanilang, 2 lang the remaining is para sa mga kapatid niya. Alam nyo kung talagang hindi ako nakaliko, diretso ako kung doon ako napapikit. Buti na lang yung nasa likod ko sa sakyan, hindi siya agad pumasok para kundi babanggain niya ako at lilipad ako uli. Pero since agapan, talagang grabe pasalamat ko sa Diyos. Actually, nung unang nangyari yon, wala pang impact. Kaya lang nung time na ako umaandar, doon ko lang na-realize na, oh my God, I'm almost dead with my baby. So, yun. And nung hanggang makauwi ako, parang wala. Pero nakahang yung utak mo na parang Then all of a sudden, doon ko na naramdaman yung nag-cram na yung yung mga braso ko. Siguro dahil sa paghigpit ng hawak ko, yung 2 braso ko, doon ko na parang nanginginig siya, na hindi mo maintindihan, nangalay, as in sobra, hindi mo maintindihan. So, then immediately I called up my son and I was really hardly crying. Like a kid, sinabi ko lahat ng sama ng loob ko. Sinabi ko lahat ng galit ko sa puso ko. Sa kanilang magkakapatid. Although siya lang yung kausap ko. But then, sobra, there are a lot of things na minsan kasi hindi natin alam. Sometimes we are pushed to happen things. Na-push na ako kasi masyado ko nang kinikimkim lahat na sama ng loob ko sa aking mga anak. So, yun lang. And then afterwards, doon na realize, I was really, nagpapaalam ako sa kanila, matutuluyan pala. And then afterwards, yun yung kahapon, I supposed to travel, pero sabi ng anak ko, magpahinga ka muna, ma. You're not young anymore. So, yung ginagawa mo noon, when you were trying to raise up us, hindi mo na kayang gawin ngayon. Sabi niya gano'n. Iba na noon, iba ngayon. And ngayon, madali ka nang mapagod, So, yun yung sinasabi ng anak ko. And I'm really happy, thank God. Ayan, thank God talaga, thank God. Because God is using other people to bless me.
Ganun naman talaga yun eh. Tulad ko, maaaring tinutulungan ako ngayon ng iba't ibang tao sa buhay ko. But at the end of the day, maybe ako yung magbabalik and maybe hindi rin ako ibang tao rin. So, ganun lang naman talaga yun. So, kaya